buhay kinasiyahan, Lord. Okay lang naman po namin ang kabutihan ng Panginoon. Sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, sa mga kamitos na araw Like, nito, share, subscribe. mga buwan, lahat po yan ay pagpasalamat po natin sa ating Panginoon Diyos na buhay sa oras na ito. Araw naman, para po tayo magpasalamat tayo sa Diyos. Pag mga araw kami, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Pero natatayong araw po, ang araw ng pamahinga, para pahayag po natin sa ating mga kapatid, kabutihan ng Diyos na ginawa sa bawat isang sa atin. Kaya dapat po natin po yan na manihayag. Ngayon po, magpagtukas po kayo sa akin sa aklat ng Korinto. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 57. Sabi po ito, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya po, dapat po tayong pasalamat na po sa ating Panginoon Diyos na buhay dahil po tayo po lahat ay pinagtagumpay ng Panginoong Hesus Kristo. Tayo po lahat ay may mga laban sa buhay. Amen. At tayo po sa tulong ng Diyos na buhay, lahat po yan ay ating po na dapat tagumpayan. Amen. Pagamat marami pong bigat, kahirapan po na ating po naranasan sa araw-araw ng buhay. Pero ang lahat po niyan, parang hindi ko lang dinaramdaman. Bakit po? Nandiyan po ang Diyos. Amen. Na nagbibigay po sa atin ng tagumpay. Bawat siguro minuto ng ating buhay, nareho po ang Panginoon na umaalala po sa atin. Amen. Amen po. Pasalamat po tayo sa ating Diyos na buhay. Dito po muna tayo sa mga lalaki. Sino po ang magpasalamat po sa ating Panginoon? Taas lang po ang kamay. Mapinagpala ng Diyos, pinabalin ng Diyos. Tagumpay ng Diyos. Taas lang po. Napakako natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Brother Kim Brooks. Hindi ko kaya manahimik sa ginawa natin sa buhay. Good morning po sa inyong lahat. Una-una, nagpapasalamat po sa Panginoon sa buhay ko na binigay na, sa chance na dahil makapag-church ako ngayong araw na to. Hindi lang itong araw na to, syempre sa mga darating na panahon. So, yun, I'm officially resign na ako sa trabaho ko. Bali, for almost 3 years, nandun ako una ako sa Manila ako galing, tapos nandun ako sa Pampanga. So, 3 taon, hindi ganun ka-consistent yung pag-church ko. Alam niyo naman po yun. Dahil responsibility sa pamilya, siyempre sa sarili ko kasi stop na rin ako sa pag-school din, stop na rin pagka-college ko eh. Bali, nagtrabaho na lang ako, support na ako sa bahay namin. Pero, sobrang grateful ako dahil marami akong natutunan for almost 3 years. Sa kabila ng mga pagkukulang ko din sa Panginoon, sa kabila ng lahat ng mga shortcoming ko talaga kay Lord. Alam, buti talaga ng Panginoon eh. Kasi hindi talaga ako pinabayaan sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Kaya Lord, maraming salamat sa iyo. Yun nga, bali to make story short, nag-resign ako sa trabaho kasi hindi lang kasi mahirap kasi magbasa sa pakiramdam ko eh. Kasi syempre sa trabaho, di ba, may mga misunderstanding, may mga hindi pagkakaintindihan sa trabaho. Pero, bukod doon, yung kami kasi ni Lord, alam na kasi yung, syempre ba, isa naman sa atin may tinatawag na journey of faith eh. May kanya-kanya tayong paglalantay sa bawat pananampalataya natin. May istorya ko ng pananampalataya, may istorya din mga pananampalataya. Pero gusto ko lang i-share kahit konti lang, saglit lang naman. Sorry na. Mga 2 minutes, 3 minutes lang. So, yun nga, sa restaurant kasi, syempre, nandun yung service namin sa mga customer, nandun yung service namin sa guest. So, itinatutuwa ko dahil privilege na Lord sa akin yun eh, na makapag-serve ako sa mga matataas na tao, sa mga customer na may kaya sa buhay. So, grateful ako doon. And then, sabi sa akin ng manager ko, nagpambato niya ako sa
sa service eh. Tuwa ako sa bagay niya. Tapos one time, syempre sa trabaho, hindi ko naman din naman ako. Tapos bigla niya ako in-evaluate niya ako na parang bagsak daw ako sa service niya. Maganda naguluhan ako eh. Gusto niya yung service ko, tapos kala ko na nagkulang ako sa trabaho. Parang bigla niya ako binagsak sa in-evaluate niya ako. Ngayon, bago pa mangyari yun, pinaplano ko na talaga na mag-resign ako. Ngayon, sabi ko lang, siguro ito na yung sign mo eh, na paalis na talaga ako dito sa trabaho na to. Tsaka alam nyo, na-realize ko na hindi lang pala yung trabaho ko ngayon yung opportunity. Pag-resign ko, ang dami nag-offer sa akin ng trabaho. Sabi ko, ang galing na talaga ng Panginoon eh. Sobrang bilib talaga ako sa buti ako sa akin eh. Amen. Kasi madali ako mag-worry. Yan, ngayon. Parang may time na bigla kong pasok sa isip ko, ano kaya nakainin ko sa araw-araw, ano kaya pasok ko sa araw-araw. Pero sabi ko, hindi ko na bahala. Ang hirap din, nakakapagod na stress, sobrang nakakapagod na talaga. Pero sabi nga ng Bible, sa Hebrew, chapter 12, verse 2, focus on Jesus. Kaya ngayon, nandito ako, sisikapin ko process yung pagbalik ko sa Lord kasi hindi naman ganun kadali talaga eh. So, sana tulungan ako ng Panginoon at sana mapag-pray na rin ako na tuloy-tuloy yung pagbalik ko sa Panginoon. Sana magamit ko yung buhay ko, Lord. Kasi gusto din eh. Gusto ko kasi siya, ako rin kasi, hindi naman sa di ba, yung mga nakarang panahon, isa din naman ako sa naging punahan ng church. So, gusto ko bumalik ulit ako sa ganung pagkakataon. Kasi, Jesus is my light, tubong Jesus is my light tayo eh. Kung ano yung natutunan natin sa pagkakataon natin, di ba, yun yung tayo eh. Di ba? So, yun na, Lord, maraming salamat sa natulong. Ang bawat kasama ko kayo. Tuloy-tuloy sa Lord. Thank you, Lord! Sarap yung mga nalingkod sa kapatao, makabilingkod ka sa tao na matataas. Pero mas maganda po talaga yung makapabilingkod ka sa Panginoon. Di ba? Hindi man ni Martin, yung kanyang trabaho. Pero mayroon mo po pangako po niya ng Diyos. Sabi na, but if there's the kingdom, but destroy justice at all, still shall be added unto you. Huwag po tayo, huwag ka mag-alala, Martin, dahil ang Diyos po ang magbibigay ng lahat para sa iyo. Napakabulan ng buhay ng Diyos. Napakabulan ng buhay ng Diyos sa buhay po ni Brad Jose. God is good? All the time, God is good. Kung nagpapasalamat, isang linggong buhay, hindi nga. Kung nagpapasalamat, na buhay pa rin ako ngayon. Alam niyo ba mga kapatid, sabi sa mga oral, 22 to 23, sabi niya, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ng sino man. Kung wala ang Diyos, wala tayo rito. Kung wala ang Diyos, wala tayong makailong, pag-ibig, kalakasan. Kung wala ang Diyos, walang liwanag. So dapat natin pasalamatan ang mga bagay na dumarating sa ating buhay. Dito sa mundo sa John 16:33, maraming kahirapan, subalit sa St. Matthew 7:21 ang manatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. So salamat sa Diyos, sa mga Korintian na sa buhay ko, ako'y nagpapakalalim, nagpapakaga, ay naghahabol kay Lord. So hingi ko ng karunungan, sabi nga ang nagpapakumbaba ay tinataas, ang nagpapataas ay nagpapakumbaba. So sa Diyos may life, huwag niyong balawan ay ng Diyos sa buhay niyo. Huwag i-priority ito ang problema, ang Diyos ay nagmamalasakit sa puso niyo at sa buong katao niyo. Salamat sa Panginoon. Pagkabuti po ng Diyos, talagang yan ang sinasabi ni Brother na lahat ng bagay na kapita po natin ay dapat kasama tayo sa Diyos. Sabi po ng aklang ng Awi, Kapitulo 6, Kapitulo 2. Sabi ko kay Awi, ikaw ang Panginoon ko, kabuti ang tinatawasan mo lahat ay for sake. Lahat ng bagay na mayroon pa, dapat sa Diyos po yan, ipagpasalamat. Wala na po, kung ilang oras, ito naman tayo sa mga nurse, pagpakapunan ng buhay ng isang buhay ni Mr. Ernest Shiel. Tama po? Thank you. Kasi, may nangyari sa akin dyan sa bahay
nahiya ako. Sabi ko, God, sorry. Tapos, kita niya, hindi talaga ako makahinga. Wala si Timothy, wala talaga tao sa bahay. Wala akong kasama, wala akong tubig. Sa gabi talaga wala. Hindi talaga ako makahinga. Talaga yung hindi ako. Hindi ko na kaya. Nag-chat ako lagi. Hindi ko na kaya, hindi ako makahinga. Wala akong kasama. Si Mami, alam kong kahit pick up ko, sabi ko, Mami, alam ko siya nang pupunta dito sa bahay. At that time, siguro mga 3 to 4 minutes, thank you ako na kasi, sabi ko, God, please, gusto ko pang mabuhay. Hindi ko na kaya yung Panginoon. Kailangan ko na oxygen. Talagang as in ang mugla na ako, hindi ko na alam. Sabi ko, God, give me sabi ko, kung wala makakapunta, hindi ko alam kung sino ko kontakin kung wala akong ano. May angel na lumapit sa akin, si Daddy, sabi ko, thank you, Miss Nutay, hindi na ganit ako sa kanila. Sabi ko, suko na ako. Sabi ni Daddy, sabi, ano na siya kakapag-blood at chinelas? Sis, ano na nangyari sa'yo? Brother, sabi, may akong tubig, kailangan ako. Nagkakaroon na siya, tapos after na sabi ko, brother, sabi, nung pinray-over na ako, mag-alis na, ano may luwag na rin ako. Mula ulog ko ba, sabi yung business day. Nawala, sabi ko, brother, sabi, tingin ko ikaw yung tingin. At tinawagan yung mami, si Mama doon daw, yung tete, yung pagod din. Pero sabi ko, talaga may angel, sir, pagka talaga dinala mo, sabi ko, nagtayo ko pa kasi, alam ko may paano pa ako eh. Marami pa tayong pagkakasala sa Panginoon. Hindi naman natin may iwasan sa sarili mo tayo, alam ko may pagkukulang pa ako. Pero, magtong time na ito kasi gusto ko pong magbago, gusto ko pong ipakita. So, hindi lang sa inyo, kundi sa inyo na naman magbago ako. Kaya sabi ko, brother, sa inyo kasi, ito yung angel, bigyan ko explain ko para mapagaling mo. At that time, wala talaga ako alam na mag-deliver siya ng tubig. Talaga kasi nung lihon ito, hindi ko akalain na siya. Sabi ko, brother, sabi, tulungan mo ko. Hindi na ako makahinga talaga. Ibit na yung paghinga ko, hindi na ako natin sa akin. Hindi na talaga ako iniwanan na hindi na ako pinipay over. Kaya sabi ko, thank you, brother, sabi, thank you lalo ka kay God. May katawag na pasalamat kasi talaga yung angel, yung instrument na hindi talaga nawawala. Siya po yung para magbago ka. Yun na po yung maraming salamat kay God. Ngayon, mabuti po ang Diyos, no, sa lahat ng tao na sa kanyang umaasa. Ang Panginoon Yesus po na buhay ay dahil ko yan naman na. Ngayon po nakalaan, para ikaw po ay nakakaya po sabi na natin sa Kapitulo 24, Kapitulo City. Ang hirap siyang bantay sa may nakot sa Diyos sa mga Panginoon ay pinupok. Amen. Salamat po sa panahon ng Kapong Lord. At mayroon po yan nakalaan na nakapagpantay sa bawat isa't isa. Purihin po ang Diyos. At sino pa? Ako natin po ay nito sa buhay po ni Sister Susan Labra. Ako talaga, purihin ang Panginoon, no? Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Kanina, nag-testimony si Kim. Natutuloy yung luha ko eh. Sabi ko sa haba-haba ng panahon. Saka nagpasalamat din ako sa Lord sa buhay ni Kim, buhay ni Brother Michael, nagkaya po sa Wilkabale, Brother Michael, Brother Sam, kayong tatlo, naka-step na kayo sa church, tuloy-tuloy na po kayo. Alam nyo lang kung gaano namin kayo iniyak sa Diyos every Saturday. So, natutunan po, basta manalangin lang po tayo, pag po tayo, kapit na po tayo sa Panginoon, magbubunga din po yung panalangin natin. Hindi yung sininaaman kaagad in perfect time. Ang si Lord talaga magbibigay talaga ng kasagutan sa ating panalangin. No? Salamat sa Diyos. Nagpapasalamat din ako sa kaayusan, sa bahay namin, sa kapayapaan. Pagamat nandun yung pagsubok, minsan po kasi tao lang po ako na nangihina din. And then, nagpapasalamat ako kay Pastora. Kaya that time, yung isip ko, sabi ko, ayoko nang paglaruan ako sa kanya, sabi ko, Pastora. Gusto ko, parang lalaban ako na hindi. Sabi ko ganun, lalaban ako. Sabi ko ganun. So, si Pastor Ronnie, sabi ni Pastor Ronnie, tayo muna sa Maris kasi ayusin natin si Pastora. No? Alam niyo ba kung sino yung si Pastora? Yung coaching po na dito, pangalan ni Pastora. Sinang time na nagkano kami tawanan kami dalawa eh. Yung side ni Pastora, sira-sira na. Sabi ko, ha? Sira-sira yung side ni Pastora eh. Nice yun! Sabi niya, si Kochi ba? Ay, akala ko kung sino yung sinasabi ko, sira-sira. Hindi ko sinasakyan kaagad kasi yung Kochi namin Luis Bido. Tapos sabi ko, salamat sa Diyos, no? Sabi ko gano'n. Pagkamat sa lahat ng pagsubok, ako po
saan. Di ba? Si Satanas natin kaligid na lang yan. Nasa sa atin ang desisyon. So, kung tayo naman ang nasa Diyos, kung hindi ayaw natin makaramdam na katulad na, nakakasakit naman tayo, seek natin yung sarili natin sa Panginoon kung may pagkukulang na tayo. Di ba? Sabi nga ni Michelle, Mami, sorry, hindi ako makahinga kanina. Susunod ko lang kita sa malisa ko kung sino-sino yung pupuntakin ko. Tingnan mo kung nagsato ba si Father Sunny, si Mama Tur, si Pastora Ling, si Steven. Sabi ko, bakit na nag-reply? Yung na si Steven, iniwan yung cellphone sa bahay, nag-walking-walking itong dalawa si Timothy. Sabi ko, pulit talaga Panginoon. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Yun yung sinasabi ko, na ang kapayapaan, once na nag-alala ka, bigay mo sa Lord. Di ba, gumagawa, kumikilos ang kamay ng Diyos, ginamit niya ng si Pastor Sunny, parang yun, di ba? Kung yun talaga ang Pinono, salamat talaga sa Diyos, sa totoo lang, napakasarap paglingkod sa Diyos. At huwag po tayo magsalita na kung ano-ano. Ako nga, dati kung magsalita ako, kanito-kanina lang, pero ngayon, natuto na rin po akong manahimik. Sabi nga ni Pastora, manahimik ka man na. Kaya ang Diyos na kumalaw sa buhay ninyo dyan. Sabi ko, pero yung ano ko sa kanya, salita ko sa kanya, ano ba yung yung parang mga ako ganyan, parang hirap na ako, sabi ko, stress na ako. Next yun, nag-pray kami, bago na ano, purihin talaga ang Panginoon. Ang sabi ko nga sa kanya, sabi niya, Mami, ganyan na di ako magkahinga. I-check mo yung puso mo sa Lord, yung kaluluwa mo, kung may ginawa ka pang kasalanan. Pero sabi ko sa kanya, hinigil kanya, sabi ko, alam mo yun, anong ginawa mo sa Diyos, kaya nagkaganyan ka. Hindi ka ganinin ng Diyos, hanggang strict ka sa kanya, may pagkukulang ang kaluluwa mo, paayusin mo. Nanimik naman siya that time, pumunta kay Pastor, pagdating sa bahay, purihin ang Panginoon, kaya talaga ang Diyos, naayos mo lahat ang problema namin. Diba? Hindi ka tulad natin, ayos ang problema, nandiyan ka rin nakakaka mo, nandiyan ka sa dibdib mo na, pero once pala, nung nasa Diyos ka, lahat ang alalahanin mo, lahat na ka, alam mo na hindi ka magtatanim ng sama ng loob mo. Ayos na. Nakatulog ka na ng ayos, di ba? So, to God be the glory, salamat po sa Diyos. Amen. Napakabuti po ng Diyos sa buhay po ni Sister Susan. Amen. Sabi po ng aklat ng Peter Archibald, matatiwala sa kanya yung mga alamay sa kapatid po na sa akin. At sabi po ng aklat po ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unlawaan ng tao ang siyang pag-inat sa inyong puso at pag-isip dahil sa inyong pagkakasal kay Kristo Jesus. Doon mga nagtitiwala sa Diyos, ang kapayapaan ng Panginoon ay binigay po sa atin. Ingatan po tayo yan, hindi tayo magkasala. Amen!